Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po tayo ay magpapasimula at ating pong tatalakayin yung pong message na pinadala po sa atin na may kaugnayan po sa love life. At alam ko po na bibihira naman o ilan lang naman ang hindi nakaranas nito. Talos lahat po tayo ay marating sa isang pagkakataon, sa isang panahon na kung saan tayo po ay natututong magmahal at pumili ng tao na atin pong mamahalin. Kamusta po ang inyong pong love life? Kayo po ba ay nasa maayos na relasyon ngayon sa inyong pong kapartner? Kayo po ba ay nakakaranas din ng mga kabiguan, ng mga hindi pagkakaunawaan? Kaya ay dumarating din po ba sa point na minsan ay napapaisip tayo na huwag na lamang kaya ituloy, no? Kaya dumating doon sa point ng break up at talaga namang nagiging malungkot yung kinakainatnan ng kanila pong naging magandang pasimula. At ito po ay pangkaraniwan na lamang, no? Naranasan ng marami sa atin. Kung kaya nga ito yung paksa na ating po tatalakayin ngayon, mayroon pong ilang mga paalala, banal na kasulatan tungkol sa bagay nito para paano magiging matagumpay ang ating pong buhay pag-ibig. At bago po yan natin talakayin, tayo po muna sa mandali ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakila't mapagpala namin Diyos, patuloy kami naglatalaga na aming pong mga sarili kung saan ay pag-uusapan namin ng ilang mga bagay-bagay magugnayan sa aming pong buhay pag-ibig. Tulungan kami na mga bagay na aming pong mapakinggan ay makatulong ng malaki at magamit po namin ito upang maihanda ang aming mga sarili sa pagpasok sa isang relasyon na kung saan ito po ay maging pang matagalan at maging sentro po kayo sa aming pong ugnayan, sa aming pong mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan namin na mahal naming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kamusta po kayo dyan, mga kaibigan? At alam ko po na kayo po ay maaaring may maibahagi din ng mga karanasan na hindi nyo rin makalimutan sa inyo pong buhay pag-ibig, no? At alam po ninyo kung sa dami at dami ng kwento na atin pong mapag-uusapan tungkol sa bagay na ito, talagang masasabi natin na bibihira ang hindi makarelate sa bagay pong ito. At katunayan nga po yung aking pong private message ay napakarami na rin mga dumating ng kwento tungkol sa bagay na ito. At siguro sa marami pang mga araw ay pag-uusapan po natin ito. At makapagbibigay po tayo ng kahit kaunting payo mula po sa banal na kasulatan at siyempre sa ating pong practical reasoning, mabibigay din natin yung ating pong pananaw tungkol sa mga bagay pong ito. At alam po ninyo, ang buhay pag-ibig, napakalaga na kung ito'y ating pong pinasisimulan sa ating pong mga sarili, ay palagi nating nilalagay ang ating pong Panginoon na siyang pinakasentro nito, no? Kapag ang Panginoon ang isang sentro ng ating pong buhay pag-ibig, makikita po natin yung magandang pagdaloy at magandang magiging resulta at bunga nitong pakikipag-ugnayan natin sa ating pong kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ay isa sa mga ugali at karakter natin Panginoon. Kaya marapat pong ating pong pag-aralan ano ba yung mga pamantayan ng banal na kasulatan tungkol sa pakikipagrelasyon sa ating pong mga kapwa-tao. At gumawa po ako dito ng isang klase ng tinatawag na pakikipag-ugnayan na parang inilintulad ko doon sa tatlong bahagi ng puno. Unang bahagi nito ay yung tinatawag nating binhi. Ang sabi ni ni Haring Solomon na isang tala na aking po nabasa doon sa aklat ng mga awit ng mga awit. Kapitulo 2, ang talata po ay 7, ang sabi ron, pinagbibilinan ko kayo, mga anak, na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. Ito po ay isang pasubali at paalala doon sa mga taong hindi pa lubos na handa na pasukin ng isang seryosong relasyon. Sapagkat ang relasyon po o pakikipagrelasyon sa ating kapwa, hindi po natin dapat ito ginagawang laro. Hindi natin dapat pinaglalaroan ng pag-ibig. Sapagkat ito po isang espesyal na damdamin nararamdaman ng bawat isa po sa atin. Kaya dapat ay tiyakan palagi na kung atin po itong susubukan o ipararamdam sa ating kapwa, tiyakin natin sa ating sarili na totoo yung atin pong nararamdaman.
At iwasan natin na gawin natin yung mga bagay-bagay na alam nating hindi pa natin kayang panindigan. Yung ikalawang bahagi rito yung tinatawag po natin yung mga dahon. At mayroon din pong paalala si Apostol Pablo doon sa isang aklat ng Roma, Kapitulo 12, talata po 1, nang sabi ron, kaya nga, kapatid, pinamanhin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hirap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, at banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatan pagsamba. Ito pong katawang ito ay dapat po natin palaging sinasaalang-alang na natin po itong iniingatan. At hindi po makatwira na ito po ay nais-kukompromisyo natin doon sa tinatawag nating sukatan, no? O batayan ng ating pong pagmamahal sa ating pong nililiyak. Magkaminsan marami po kasi ay para patunayang mahal, ay kailangang ibibigay mo yung iyong sarili sa kanya, gayong hindi pa naman kayo nakatitiyak kapwa na kayo na nga yung magkakatuluyan sa hinahanap. Kaya agrabyado po dito yung ating pong mga kababaihan na pag tayo po ay naisahan, tayo po ay nalinlang, at tayo po ay nalamangan na ating pong kapwa, isang kayayang bagay na talaga namang sabi nga ay maaring ikaw man ang nakakaalam, pero kung dumating ang tamang panahon at tamang pag-ibig na talagang ipinagkaloob at inilalaan sa iyo ng Panginoon, talaga namang iba yung nagiging pakiramdam ng mayroong mapait at masaklap na naging karanasan sa unang pag-ibig. Kaya dapat po ay maging maingat tayo. Kaya tulad ng dahon, ang dahon ay isa sa mga batayan para makita mo na ang isang puno ay malapit ng mamunga. Ito po yung mayabong sa kanyang dahon. At sabi rin yung pangatlo na bahagi yung tinatawag natin bunga o yung fruit na sabi ron sa Mateo Kapitulo 7, ang talata po ay sa 6, mayroon po doong pasubali at paalala na sinasabi na huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang bagay na inihagis man, anumang bagay na banal na inihagis man ang inyong naihagis man ang inyong perla sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa. Sabi doon. Kaya dapat po na mapanatili natin na maingatan itong mga bagay. Ang sabi ron ay yurakan man ang kanyang paa at magbalik kayo o magbalik at kayo ay lapain. Yan po ay aling sa tala ng Mateo Kapitulo 6, Kapitulo 7, talatang 6. Kaya dapat po ay maging partikular at maging maingat tayo sa mga bagay nito na itong katawang ito ay isa sa mga pangunahing templo ng ating pong Panginoon. Kaya nga po ito ay dapat ay iniingatan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo na ating hiyain bilang isang pangunahing haing banal at buhay sa ating pong Panginoon. Kaya napakalaga na itong mga bagay nito ay tinitingnan natin na hindi maging sukatan at maging batayan ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil marami po kasi na ito yung nagiging pangunahin nilang sukatan, no? Kung talagang mahal mo ko, sabi roon ng mga ibang mga kaibigan natin na nakaranas ng ganitong mga karanasan ay pagkaloob po sa akin yung bagay na yan. Na hindi naman ito, sabi nga, isang simpleng bagay lamang na kailangan din gamitin isang matalinong pagpapasya at pagpili ng tama at kung ano ang nararapat. Sabi nga po natin, ito dapat na inalintulad sa isang napakalagang babasaging bagay na kapag ito ay nabasag na o kaya ay nalamatan na, ay napakahirap na ibalik isauli doon sa dati niyang kalalagayan. Kaya bilang payo ng banal na kasulatan, ay ingatan po ninyo, lalo na yung ating po mga kababayan na kapag nasuyo at napapaniwala, ay naikokompromiso itong ganito mga bagay. Kaya nga isa sa mga payo pa ni Apostol Pablo, no, sa Galacia Kapitulo 5 talatang 22 at itinan ko po doon sa particular sa 23, ay napakahigpit ng sabi ron, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinudhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Ayon sa versikulo 22, kaamuan, pagpipigil. Ito po yung mahigpit na binigyan din ni Apostol Pablo, yung pagpipigil na magkaminsan ay kalimitan o kadalasan ay nakakalimutan ng marami sa atin, lalo pag nadadala na ng emosyon. Kaya nga po, ang puso ay mandaraya na higit sa lahat, no? Tanging Panginoon lamang ang siyang nakasisiyasat sa nilalaman nito o sa mga bagay nito. Kalawang bahagi na naikupambigan diin
pag tayo po ay nariyan sa kalagayan ng ating pong buhay pag-ibig, magkaroon po tayo tinatawag na objective. Ano ba itong objective na ito? Ang objective po ay isang pag-unawa na dapat po natin tanggapin na bagamat tayo mga tao fundamentally ay pare-pareho, subalit meron po tayong pagkakaiba dahil na rin ito sa mga iba't ibang naging karanasan natin sa nakaraan. Sa mga naging nakasanayan at maging nakamulatan natin sa ating pong mga kanya-kanyang sambahayan. No? Mayroon po yung pagkakaiba. Kaya po dapat dinasaalang-alang natin na maging objective tayo dito sa mga bagay na ito, lalo sa pagpasok sa isang relasyon. Ito po ay gawin natin talagang dapat ay maganda. No? Yung mga adikain na magiging pamantayan ng bawat isa po sa atin. At ang mga bagay nito, ang sabi ron ay, ito ang ginugunita ko sa aking sarili at aking pag-iisip. Kaya nga't may pag-aasa ko, sang-ayon doon sa Paneghoy, Kapitulo 3, 21 hanggang 23, ang sabi rito. Kaya nga't may pag-asa ako sa mga awa nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ang mga ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Yan po ay sinabi ng matalinong hari doon sa Panaghoy na kung saan ay nakaranas din, no, ng ganitong mga, sabi nga ay kakatuwang bagay kung ating pong titignan sa ating panahon na itong mga bagay na ito ay paghahayag, no, ng mga bagay na nasumpungan sa kabila ng pagiging makasalanan ay nagpatuloy pa rin ang kahabagan ng Diyos. Kaya nga sabi ron, dahil sa kanyang kahabagan ay hindi tayo nalilipol. Ano? Dahil sa kanyang kaawaan, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Naman ito yung bago tuwing umaga ay talagang napakadakila ng pagtatapat ng Diyos. Dapat po sa isang mangingibig, sa isang umiibig, sa isang nagmamahalan, yung pagtatapat sa mga objective at hadikain natin ay maging tapat sa bawat isa. No? Kaya nga, ang mga bagay nito ay maging pangunahing perspective natin sa ating buhay at hayaan po natin na yung ating pong minamahal, yung ating pong nagugustuhan ay mailabas niya lahat at maipakita niya lahat yung tunay na kung sino siya. Dahil yan po isa sa mga mahalagang bagay. Magkaminsan, kapag nagliligawan pa lamang ay talagang pigil na pigil at tagun-tago yung tunay na pag-uugali. No? Pero sa kabila nun, kapag sila ay nagkatuluyan na, ay doon na lumalabas yung sinasawag na tunay na kulay. No? At kaya minsan doon nagkakaroon ng problema at nauwi magkaminsan sa hindi pagkakaunawaan at pagkakasundo at pag-iwalayan. At ang sumunod na bahaging tinatawag natin visualization. Ano ba ito? Ito po ay pagka-classify ng mga differences natin, yung pagkakapareho at hindi natin pagkakapareho sa ating pong mga partner sa buhay. No? Dapat mayroon itong structural part. Makita natin yung ano ba yung kanya negatibo, ano ba yung positibo na bahagi sa kanyang pagkatao. Lahat po tayo may kahinaan, lahat tayo may kalakasan, lahat tayo ay mayroong kakulangan at kailangan pong makita natin itong mga bagay na ito na kung paano natin ito pupunan. Ang sabi po ni Haring Solomon doon sa Kawikaan 24, talatang 17 at 18, sabi ron, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong mga kaaway ni ang kanyang kapamakan. Kapag ginawa mo yon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi niya parurusahan. Imbis na bigyan natin ng daan yung katwiran, yung galit ng ating pong Panginoon, yung ating galit, yung namamayani at magkaminsan nagiging, sabi nga ron, ay nagiging hindi na tayo katanggap at hindi na rin natin tinatanggap yung paliwanag ng ating pong kapareha kung bakit nangyari yung gano'ng mga bagay. Kung bakit nararanasan natin itong ganito mga bagay. Sapagkat nagkakaroon tayo ng kakulangan sa pag-unawa sa ating pong mga kapareha. Kaya mahalaga po yung tinatawag nating visualization. Sa isang relasyon, lang nabivisualize mo lahat. Nakikita mo yung mga differences noong mga
pagkakapareho at hindi nyo pagkakapareho at ginagawa nyo ito ng solusyon pareho kung paano ninyo maaabot yung isang win-win solution para gayon ay lagong mas maging matibay ang inyo pong pagsasama. At yung pangatlo, yung tinatawag natin engagement. Alam po ninyo, ito engagement ay isa sa masasabi nating seryosong bagay na hinahalin tulad doon sa mga panata natin. No? Kaya nga mayroon pong paalala ang matalinong hari. No? Sa Ecclesiastes Kapitulo 5:4-5, ang sabi doon, pag ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, ay huwag kang magpaliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Naigi nga na ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Kaya nga pagka naliligaw pa lang, ang sabi rin ay, ikaw lamang ang aking mamahalin. Ikaw lamang ang nagpapatibok ng aking puso. Ikaw lamang ang babaeng aking titignan mula sa pasimula. Sabi rin hanggang forever. Kaya minsan nakakalungkot, nagtatalikod yung kanyang kapatner at nakakita na medyo mas maganda, medyo mas sexy, medyo mas kabigabinghani sa kanyang paningin, napupukaw yung kanyang damdamin at kahit nasabihin pa nating hindi man niya physically na ginagawa o literal na ginagawa sa kanyang kapareha, ay nagkakasala pa rin siya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya nga dapat nag-set tayo ng mga rules and arrangement. Siniset natin itong mga bagay nito, dapat ito yung mga maging panuntunan kapag naging tayo na o kaya ay papasok tayo sa isang relasyon. Meron tayong mga siniset na mga rules and arrangement. Noong panahon ng araw, kapag ikaw ay magliligaw sa mga babae, talagang katakot-takot na panunuyo ang iyong gagawin. Takot-takot na panunuyo ang iyong gagawin para lamang makumbinsi yung babae at yung pamilya ng iyong nililigawan na ikaw ay karapat-dapat, no, na pagkatiwalaan ng iyong taong sinusuyo. Kaya nga po nawala na yung ganong kultura sa atin eh. Ngayon ay nagkakilala lamang sa Facebook, nag-PM na, tapos ay nag-date na, ibibilang lamang ng araw ay nagkaroon na ng bunga at hindi na nakita yung kanyang naging boyfriend sa Facebook. O kaya ay nakakilala sa trabaho, hindi pa sapat nakalubos na magkakilala, pinakitaan na maganda, pagkatapos ay inilibre ng tanghalian, kinahaponan ay girlfriend na. No? Ganyan ang kabilis yung panahon natin ngayon. Masyado nang malayo doon sa kulturang ating kinagisnan noong araw. Noong araw talagang bibilang ka ng taon. No? Bibilang ka ng mahabang panahon bago ka magustuhan at bago ka sagutin noong babaeng iyong nililigawan. Mayroon pang mga harana noong araw, no? Mayroon pang pagsisibak ng kahoy, susuyuin mo yung pamilya ng iyong nililigawan. Ngayon ay nagkakaroon ng mga secret love affair. Nagugulat na lamang yung magulang na hindi alam at hindi man lang nakilala yung boyfriend ng kanilang anak, ay magugulat na lamang na meron silang apo. Sabi nga ay sa dinami-dami ng mga exam na kinuha sa paaralan, no? Mga test, bukod tanging pregnancy test lang ang ipinasa ng kanilang anak. Nakakalungkot. Kaya dapat po ay maging maingat, mag-set po tayo ng mga rules and arrangement na makatutulong para rin makita yung pag-antaas ng antas ng moralidad ng loob ng ating tahanan. Mahalaga po yung inyong mga manliligaw, yung inyong mga admirer ay makilala ng inyong pamilya at ng makilatis, no? Sapagkat yung mga magulang ay higit nilang nakikilala at madali nilang makilatis yung mga manliligaw ng kanilang mga anak. Kaya yung po mga anak, ay po kayo naglilihim ng mga bagay na ito sa inyong mga magulang. Mas maganda po na magkakilala yung both party, yung family ng kabilang side, para at least ay kung may mga problema, ay kahit na paano ay mariresolve ng mas maganda. At nagkakausap at nagkakakilanlan ang bawat isa. At may iwasan pa rito na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Sumunod na bahagi tinatawag natin long lasting. Long lasting. Long last. Pag sinabing long lasting, hindi po madalas. Pagkaiba yung madalas sa long lasting. Iba po yan. No? Ay dapat ang ating pong thinking ay pangmatagalan. Masabi ron ay endure for a long period of time. Dapat ganon yung ating pong pagtingin, yung ating pong pananaw. Dapat ay ito ay magtagal
upang matagalan. Dapat mayroong plano o planuhin. Hindi yung bahala na bukas. Siguro naman, mahal naman niya ako, bahala na. Kung ano man yung kainatnan nito, bahala na. Mahirap po yung bahala na. Ang sabi nga po ng kasabihan na akin pong naisip sa bagay natin pong pinag-uusapan, ni relationship without peace. No? Ang isa raw pong relasyong walang kapayapaan is a relationship without plan. Ay isang relasyon na walang plano. Kaya mahalaga po yung pagplano. No? At nasabi ron sa Jeremiah 29, talatang 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-ibig na aking iniisip. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip, sabi ng Panginoon, ang mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong mga huling wakas. Pag titignan po nyo ng dahan-dahan itong talatang ito, napakaganda po ng nilalaman. Sabi po rito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaya nga po napakahalaga ng tinatawag nating plano. No? Dapat ay tayo ay nagpapasimula na, pumasok sa isang relasyon, gawin na natin yung mga magagandang plano. At itong mga plano to dapat ay nakakonsulta doon sa ating pong Panginoon. Siya po yung magbibigay ng mga magagandang sabi nga ng hakbangin para yung ating pong relasyon ay magtagumpay. Iba po talaga kapag ang Panginoon ang nagplano. Sapagkat gaya po ng kanyang sinabi, yung pag-iisip niya ay hindi natin pag-iisip. Pero ang Panginoon kapag nag-isip, yan ay pinaka-the best na atin pong makakamtan kung tayo lamang po ay magtitiwala ng lubos sa Kanya. Kaya wag po natin paglaruan. Ang pag-ibig ay hindi isang laruan bagay. Ang pag-ibig ay isang, sabi nga ay may sasabi nating regalo ng Panginoon na dapat po nating i-treasure at pahalagahan. Dapat po natin itong ingatan. Ang sumunod na bahagi tinatawag po nating investment. Kapag ka ikaw ay nag-i-invest na isang bagay, dapat ito po ay profitable. Paano ba ito nagiging profitable? Paano ba ito nagiging kapaki-pakinabang? Dapat hindi po palugi. Dapat ang pag-ibig ay hindi po katulad ng scam. No? Na para kang ini-scam ng iyong manliligaw, na kapag ka nakuha na yung bagay na inaasam sa iyo, goodbye ka na at bahala ka na sa buhay mo. Naalala ko tuloy nung ako po ay isa pa sa mga barangay justice sa aming pong lugar, ay kalimitan sa mga na-encounter ko mga problema, mga ganito mga bagay. No? Yung suporta noong lalaki na nakabuntis doon sa babae, nang wala sa panahon, dahil kapwa hindi halos pa nakapagtapos ng pag-aaral, ay nagkakilala lang sa clan, at nag-date, nagbunga, pagkatapos ang namumroblema yung mga magulang. No? Dahil yung anak ay wala namang hanap buhay at yung magulang ay nagkataon wala ring hanap buhay. So ang nangyayari, nagkakaroon ng sapin-sapin mga suliranin at mga problema. Imbis na maganda ang kahinatnan, ay nauwi po sa kapahamakan. At ang masaklap nito, yung mga bata na nagiging bunga na walang kamuang-muang, ay nadadamay dito sa buhay na napakahirap na posibleng kahantungan ng mga taong hindi tama yung kanilang investment kapag sila ay pumipili ang kanilang taong kanilang minamahal. Sabi roon sa isang tala, huwag kayong magtipon na makayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, dito'y nahuhukay at nagsisipaghukay ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga at kahit ang kalawang, sabi doon. Kaya nga po napakalaga na tingnan po natin, no, itong baging to. At ang sabi roon, at do'y hindi nagsisihukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon ang inyong puso. Yan po ay tala sa Mateo Kapitulo 6. Ang talata po ay 19 at talatang 21. Pamasahin po natin yung bahaging iyan ay dapat natin inilalagak yung ating puso para mag-invest. Yung ating mga puso, kating tayo ay makakaramdam ng pagtibok, ay kinukonsulta natin sa Panginoon. Panginoon, ito ba ay sang-ayon sa iyong kalooban? O baka naman nadadaya tayo ng ating nararamdaman kapag nakakita tayo ng gwapo,
o kaya ay maganda, o kaya ay sexy. Wala po, lahat ng bagay na yan, kapag ang tao ay nagkakaedad, ay nawawala rin yan, napaparang. No? Para rin tayong halaman na pagka sa umpisang binhi, magandang tingnan, sariwa, pero pagkatagalan na tumanda, yung magandang mata niyan, kapag yan ay naghirap, posibleng maduling yan sa gutom. Yung kanya magandang katawan, kapag iyan ay nasobrahan sa gana, posibleng at dumami yung kanyang anak, posibleng yung dating korting Coca-Cola na sakto ay maging, sabi nga ay inkan. Mahirap yan mga kapatid eh. Dapat po ay huwag tayo tumingin doon sa mga physical aspect lamang. Tingnan natin yung talagang pangmatagalan, ano? Yung investment na talagang sabi nga ay long lasting. Talagang ito ay magagamit natin hindi lamang sa panahon na maganda yung ating kapareha, hindi lamang sa panahon na bata yung ating kapareha, maging hanggang sa pagtanda. Long-term investment yung dapat po natin tingnan dito. At yung sumunod kahuling bahagi, yung tinatawag natin fruitable, no? Fruitable. Ito ba ay gaano kasagana na nagbubunga? Masagana ba na nagbubunga? Ito ba ay producing growth or fruitful? Ito ba ay productive? Ito ba ay useful? Ito ba ay profitable? Katapos-tapusan ang sabi ni Apostol Pablo doon sa tala ng Filipos 4 talatang 8. Mga kapatid, anumang bagay na unay katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang kaibig-ibig, mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Sa sumunod na talata, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ito po yung magandang relasyon eh. No? Mayroong kapayapaan sa dulo. Hindi yung kapag nandiligaw pa lamang ay talagang napaka-gentleman. Ano? Bago mo po yung babae o bago sila kumain ay ihahanda pa yung uupuan ng babae. At unang paupuin doon sa upuan. Pagkatapos ay pagbibigyan pa ng plato, ng kutsara, aabutan. Hayaan pang maunang kumuha ng pagkain, pagsisilbihan. Pagkatapos ay sabay silang kakain. Pero kapag tumagal ang panahon, nawawala na ito. No? Kanya-kanyang buhay na sila. Ultimo yung sahod na itinatago sa kanyang asawa. Ultimo yung mga bagay na dapat pakinabangan ng kanyang pamilya, mas inuuna ang barkada, ay mahirap po yan. No? Mahirap po yung ganyang klaseng bagay. Kaya biro nasisira yung tinatawag na prinsipyo ng relasyon na tungo sa kapayapaan. Kaya nga ang sabi ro, napaka-ganda ng mga puntos niya Apostol Pablo. Ang sabi ro ay katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Mga kaibigan, ganun ba tayo sa ating pong karelasyon? Ito pa yung mga laman ng ating pong mga kaisipan, ng ating pong mga puso. Ito pa mga bagay na ito ay nakikita sa loob ng ating pong relasyon, sa ating pong buhay pag-ibig. Pagka hindi na po ito nakikita, ibig sabihin ay hindi na healthy. At baka mayroong may karamdaman na kailangan po natin gamutin. Ang pag-ibig po, talagang nakakaranas din yan minsan ng kabiguan. Pero sa bawat kabiguan na ating maranasan, tanda po natin, ang Diyos hindi nawawala ng gamot. Hindi nawawala ng panlunas na pwedeng malunasan gaano man kalalim ang sugat. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na lunas para tayo po ay makarecover at maging malusog sa ating pong buhay pag-ibig. Entrusted ang last word na ating pong ibibigay sa inyo. Ang sabi dito, ang entrusted ay kahulugan ng salitang atin pong ipinagkakatiwala ang isang bagay na dapat po nating isagagawin o ipagkatiwala doon sa taong ating pagkakatiwalaan. Dito bang mga bagay, bago natin pinagkatiwala, ay natiyak natin na yung taong ating pagbibigyan ay katiwa-tiwala. No? Baka mamaya ito'y bantay sa lakay, ay nako po, delikado at disgrasya atin pong abutin. Kaya ang sabi po ng Jeremiah 17, talatang 7, ang ating pong pambasahin nito, tingnan po ninyo, ang sabi dito, mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon
at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi natatakot pagka, ang sabi ron, ang init ay dumadating, kundi kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo at maglilikat man sa pagbubunga. Wow! Tingnan po ninyo pag kayo ay merong ganitong klase ng karelasyon sa inyong buhay. Napakaganda. No? Na kahit anuman dumating mga pagsubok sa buhay, ang sabi ron, maging kasing init pa ng tag-init. Maging ito'y maging katulad ng tagtuyot. No? Pero ang dahon ay magiging sariwa. Maging ito ay mga bagay na maaring nakakatakot. Pero ang sabi ron ay hindi nababalisa o hindi nag-aalala. Maaring ito ay napagkagutom. Pero ang sabi ron, sa taon ng pagkatuyo ay hindi sila mababalisa. Maaring ito ay sa pagkapagod dahil sa sobrang pagpapakamartir. Pero ang sabi ron, o maglilikat man ng pagbubunga.